appreciation of her for being so nice to me at And sabihin ng diretso kung nanliligaw yung isang tao. Last October 3, nag-celebrate ng kanyang 20th birthday si Rian Ramos kasama ang mga guro sa isang World Teachers Day celebration na ginanap sa SM Mall of Asia. Very happy ako dun sa ginagawa nila na kailangan talaga bigyan ng parangal ang mga guro. Next week naman, I will be having a personal party for child house na every year kong pinupuntahan. Dalawang espesyal na regalo daw ang natanggap ni Rian noong kanyang kaarawan. Kung hindi ako naka-experience sa may TV sa kwarto, naiingit ako sa mami ko kasi siya meron. Tapos dun sa mga friends ko na meron. Tapos one day umuwi ako, may TV na dun. Tapos nagulat na lang ako, tapos nandun yung mami ko. Surprise, siguro na lang siya. So, ayun, naiyak naman ako. This year may ganun ako. So this year may nagbigay sa akin ng isang something na wala, fantasy ko lang magkaroon. Na gusto ko galing sa iba. Galing ba kanino? At ano ba itong special gift na tinutukoy niya? Friend na lalaki. Lalaki, pero hindi ko nasasabihin kung sino. Baka nga hindi ako sure kung kilala niyo o hindi. Yun, kasi kakabigay pa lang. Ayoko pang sabihin. Pero siguro naman isang araw masasabi ko din yun, di ba? Si Aljura Brenica may regalo din daw sa kapareha niya sa hit primetime series na Illumina. simple lang naman, hindi naman, basta, abangan niya na. Basta, ibibigay ko ito sa kanya kasi parang appreciation of her for being so nice to me. Bukod sa regalo, balak din daw i-date ni Aljur si Rian. Gusto kong makasama si Rian sa labas, kumain or manood na sine. Inimbitahan ko na siya sa Batangas, sa bar namin doon. Saya, thankful ako, pumayag naman siya. Pero one of these days, di pa ngayon siguro. Nasa Kalatagan kami nagtataping, sabi niya, may bar ako malapit dito. One day, gusto ko pumunta ka doon. Tapos nag-oo na ako, so yun nga lang, hindi pa nangyayari. So baka yun na yata yung magiging special time namin if ever. Nanliligaw na ba si Aljur kay Rian? Wala pa naman siyang napapakita sa akin na parang gusto niyang manligaw. Pero very warm siya sa akin. And wala, lagi niya akong inaalalayan sa lahat ng bagay. So yun na ba yun? Hindi, kasi hindi, yun na ba yun? Hindi, parang feel ko kasi isang taong katulad ko na ako mismo palaging nami-misinterpret, ayokong gawin yon sa ibang tao. So, kailangan yata sa akin sabihin ng diretso kung nanliligaw yung isang tao. Romance? Hindi, sinabi ko lang na baka. Kagabi sa Survivor Philippine Celebrity Showdown, pinatalsik na sa isla ang stand-up comedian na si Pretty Trisha. At ang castaway na napatalsik sa isla, Trisha. That's 4 votes, and that's enough. That's enough votes para mapatanggal ka dito sa isla. Trisha, kunin mo ang iyong sulo. Trisha, nakapagsalita na ang iyong tribo. And di naman talaga, laglagan naman talaga dyan, di ba? Ang daming mga chuchu-chuchu, ang daming mga sinasabi behind your back. Manong sabihin sa'yo ng harapan para chuchu-chuchu. Pero hindi nila gagawin yon kasi nga, ang gagawin nila, siraan para ikaw i-vote out, di ba? Ginawa daw ni Pretty Trisha ang lahat para makisama, pero ramdam pa rin niya na pinagkaisahan siya. I was trying to parang befriended with them para masaya, ganyan-ganyan.
yung pala, may mga nakita sila sa akin, mga shortcomings, and mga imperfections, at mga kagamulan daw. So, whatever it is, ginawa ko lang yung kung ano yung gusto kong gawin, no? At hindi ako plastic. Kung ano yung ginawa ko yun kasi nga, ako yun, no? Kung sila, talagang para silang may tapaoho ng kabayo na straight na talagang tingin nila sa game, talagang patayan na talaga. Kumbaga, they really wanna have the, 3M. Gipet? Charot. Pero totoo nga bang siya ang nagkalat ng isyong bromance sa pagitan ni Aaron Villena at Ian Batherson? Nagsimula yan, nag-away si Aaron tsaka si Ian, nag-away. Tapos parang, parang pinag-uusapan nila yon. Tapos parang nasabi ata na okay na, bati na kami kasi nga yung chuchu yun. Tapos may umakbay, parang alika na, tulog na tayo, parang ganon. Parang something, syempre, parang bakit? Samantalang ako nga, wala nga akong madikitan na otoko kahit gustong-gusto ko kasi ang gagwapo naman kasama kong lalaki sa isla. Tapos kayo, pareho kayong ang gagwapo na bet ko, kayo magtatabi? Teka lang. Hindi na bromance? Hindi, sinabi ko lang na baka. 'Di ba? You'll never know. 'Di ba? Kasi ang dami mga ang lalaki ng katawan, 'di ba? Na lalaking lalaki, pero pero hindi ko sinasabing bading kayo ha. Baka lang. Okay, natanggal man siya sa Survivor Philippines pero hello pa rin siya sa Born to be Wild. Si Yes. Doc Birds Resio, magandang hapon. Tama. Magandang hapon. Nandito po ako para i-promote yung Born to be Wild Expeditions. No? Okay. So si Kiko nagpunta sa karagatan. 2 weeks siya doon. Ako naman 2 weeks sa kagubatan para maghanap ng 21 species of snakes. Venomous and non-venomous. Ngayong Wednesday na po yan. Okay, Born to be Wild this Born to be Wednesday. Wild, yes. Expedition. At yung Survivor every day. Okay, walang bitter feelings ha? Wala na. Tapos Okay, na sige, yan. dapat Tapos na tutukan nyo nga yan. At tutukan nyo rin ang exclusive interview namin kay Mark Eras tungkol sa kanyang web scandal. Nako, di umunay. Nako, sangkot siya dun. Sana wala kang ganun, no? At magbabalik po ang Star Talk. I could have one. Maybe. Lotlot de Leon may nais ipaintindi sa kanyang biyenan na si Pilita Corrales. Because I have kids na kahit anong gawin ko, apo niya. Iyo. Bakit? Kailan? Saan? Di basta-bastang tinatanggap ang sagot sa katanungan. Sa 5 tanong, 3 ang sasagot. Kaninong katotohanan ang paniniwalaan? Star Talk VX3, the Star Talk TX 15th Anniversary Special, October 23, 2010.